So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. Ayan, for today's video, gagawa tayo ng 5 reason why you should purchase yung bagong labas na budget smartphone today, ang Tecno Spark 40C. Maganda kaya to? Tara, check natin. So yun, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, first impressions dito sa Tecno Spark 40C. And this time, gagawa nga tayo ng 5 reason why you should purchase this device ngayon 2025. And I know maraming mga consumers ngayon na naghahanap ng very affordable smartphone na pwede nilang magamit sa araw-araw. So magandang i-recommend ang Tecno Spark 40C. So magkano nga muna ba to? So yung Tecno Spark 40C ay merong presyo to na 4,200 pesos. So meron siyang 4GB of RAM and 128GB of internal storage. Ang maganda kasi sa device na to, pag clinic nyo dito sa view products natin, itong view products below SRP nyo lang makukuha ang Tecno Spark 40C. Nakuha ko to for a possible, nakuha ko to ng price na 3,000 plus. So parang nasa 3,600 ko nakuha to nung sale. Kaya hanggang mura pa to, i-click nyo na tong view products natin. Kung hindi man nyo makuha ng 3,600, pero sure na sure yan na makuha nyo ng mas mababa sa kanyang SRP, itong Tecno Spark 40C. So itong nakuha nating color is yung silver. So makikita nyo very identical din siya sa sa iPhone 15 Pro Max na color na natural titanium. At yun nga, marami nagsasabi na kamukha niya ang Tecno Spark Go 1. So parang sinasabi nga nila ito yung upgraded version ng Tecno Spark Go 1 compare sa Tecno Spark Go 2 na complete redesign siya. Tapos ito kasing Tecno Spark 40C, ano siya parang nangyari dito, binalik nila yung design ng Tecno Spark Go 1 sa katawan ngayon ng Tecno Spark 40C. So mas better syempre ang performance nito compare sa Tecno Spark Go 1. Pero syempre gagawa tayo ng phone comparo about dyan sa Tecno Spark Go 1 versus sa Tecno Spark 40C, kasi hindi po sila nagkakalayo ng presyo. So dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase this device. And marami kasing naguguluhan, ano ba ang magandang bilhin na smartphone ngayong 2025. So again, kung interested kayo dito, below SRP lang, click nyo na lang po yung view products natin dito. Then murang-mura at sure na bagsak presyo dyan ng Tecno Spark 40C. So first reason why you should buy the Tecno Spark 40C is of course yung display. Yung display na ito panalo for a price tag na 3,000 to 4,000 pesos. Ang una ma-attract kayo dito sa Tecno Spark 40C is of course yung kanyang large display. Hindi lang yon, 120Hz screen refresh rate sa price tag na ganyang mura, yan yung isang napakalaking feature nitong Tecno Spark 40C compare sa mga competitors na usually naka 90Hz screen refresh rate. Though yung kanyang resolution is very normal sa ganitong presyo na 3,000 to 4,000 pesos, HD plus 720p, hindi na magreklamo dyan. Ang maganda kasi Spark 40C, ito, naka punch hole display na po itong device na to, compare din sa mga ibang karamihan ng mga Transsion and yung mga ibang popular brands na naka notch display pa rin. So ito is punch hole display na, 'di ba? Mas better siya for better viewing experience. And very snappy rin naman siya for its price. So nung naglalaro tayo dito, syempre very comfortable naman tayo dito sa kanyang display kasi ang maganda dito, large siya. And malaking space yung for gaming. At sino ba naman ang ayaw manood sa merong malaking display na smartphone, di ba? So yun yung first reason why you should buy this smartphone is yung kanyang display quality. Maganda for its price na 3,000 to 4,000 pesos. Next mga J-Vlog, the chipset. So the chipset is the MediaTek Helio G81 with an octa-core CPU at ang clock speed niya is up to 2.0 GHz and yung GPU niya is Mali G52. So for its price na 3,000 to 4,000 pesos, the MediaTek Helio G81 processor is not a bad choice. Dito sa Tecno Spark 40C, it can handle modern games. Hindi po mabagal na chipset yan. I know marami na namang minsan kasi nakakaurat na rin yung nagreklamo pa sa ganitong presyo na 3,000 to 4,000 pesos. What do you expect? Maglagay sila ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite, di ba? So as long as the performance is there sa presyo na mura, for me okay na yan. As long as hindi siya mabagal, day-to-day tasks, basic tasks na kakaya naman, okay na po yung ganyang smartphone. Kasi meron ding mga ganitong presyo ngayon na alam nyo naman, MediaTek Helio G36, MediaTek Helio G50 na sobrang sakit sa ulo ng mga processor yan ngayon. Pero dito sa G81, mas maganda ang performance na mapoprovide ng smartphone na ng chipset na yan for its price tag. So again, hindi po mabagal tong
Tecno Spark 40C. It can handle day-to-day tasks without any without any problem. So pwede kayo makapaglaro dito sa smartphone na to, tulad na lang ng ML, Honor of Kings, COD, even Genshin Impact sa lowest settings, kayang-kaya rin naman ng Tecno Spark 40C. Pero syempre, stay tuned lang dahil mag-game test tayo dito sa device na to. Itetest natin siya sa mga iba't ibang games like ML, COD, Honor of Kings, at marami pang iba. So, medyo nagfa-fog na yung lens natin ng DJI sa sobrang lamig. Kaya, bear with me, mukha tayong may fog dito sa background natin. Pero let's continue the review. Next mga ka-J-Vlog, ito yung bagong feature ngayon ng mga Tecno smartphone is the free link feature. So, the free link feature offers free calls without any signal. So, nag-a-apply lang yan from Tecno to Tecno na merong free link application or free link feature na usually bago pa lang naman yan. Nakikita na rin natin sa Tecno Pova 7, Tecno Spark 40 series. Yun, magandang feature yan kasi you don't need any load, any Wi-Fi para makapag-call. Pero the important thing doon is kailangan nyo ng isang Tecno smartphone. So, kunyari, mag-jowa kayo, bumili kayo ng parehong Tecno Spark 40C, ayan, mas okay yan. Mas makakatibid kayo for yung pagtatawag kayo, di ba? Magandang feature yan, and I think yan yung nakalagay dun sa box ng Tecno Spark 40C na Qualcomm technology. Kasi siguro iba mamimislead for that kind of ang tawag doon, leaflet, na akala nung iba naka Qualcomm Snapdragon to kasi Qualcomm yung nakalagay dun sa box. No, it's a MediaTek Helio processor pero meron siyang certain Qualcomm technology dun sa device kaya naglagay po ng leaflet na Qualcomm doon. So yun, magandang feature yan for a budget smartphone, and for me, hopefully hindi lang siya for Tecno, sana maging all Android siya, mas better yung ganun, di ba? Next mga ka-J-Vlog, the battery. Ito yung isang reason kung bakit nyo bibilin din itong device na to. Ang laki po ng battery niya for its price, 6,000 mAh, non-removable battery. Ito rin yung huge upgrade compare sa Tecno Spark 30C, and hopefully ma-adapt na rin ng mga ibang budget smartphone yung ganitong large battery, kasi yan yung ibang tinitignan ng mga consumers when buying a smartphone, yung battery capacity rin. Syempre ginagamit nila yan for their work. Take for example, mga online sellers natin, mga affiliates natin, mga motor taxi riders natin, ito main tool nila sa kanilang trabaho. So, syempre, naghanap sila ng makunat na battery na hindi mabilis malobat, kumbaga umaabot ng isang araw for navigating, mga ganyan. Paniguradong maganda pong i-offer ang Tecno Spark 40C sa inyo dahil when it comes to specifications, napakalaki po ng 6,000 mAh battery capacity na ma-offer ng device na to. Hindi lang yun, na-try ko na rin siya for game. Nakapaglaro na ako ng few games dito like Mobile Legends, nagamit ko na rin siya ng few days. So far, so good. The battery performance is outstanding dito sa Tecno Spark 40C. So, yan yung isang main advantage na itong smartphone na to compare sa mga kalaban niya na usually 5,000. Pero ibang mga brands ngayon humahataw na rin for the battery capacity kasi minsan nag-ano na sila beyond 5K. Minsan 5.2, 5.3. Pero dito, mahirap nila talunin dahil 6,000 mAh. Ang maganda pa, 6,000 mAh to, pero hindi siya mabigat. Lightweight siya, slim design pa. Usually kasi yung bago pa lang yung 6K battery sa mga smartphones, sobrang bulky ng mga smartphone. Ang bibigat, ang tataba. Pero dito, na-maintain nila yung slim, lightweight design, even though malaki po ang battery capacity ng Tecno Spark 40C. So, medyo nagiging na tayo dito, mafag-fag na yung itsura natin dito sa ating video. Wala na, hindi nata ako makita dito. Ang pinakalas mga ka-J-Vlog, the dual stereo speakers. So, ito yung main advantage din ng Tecno Spark 40C sa mga competitors niya kasi usually, yung mga ibang competitors niya, merong single or mono speaker na instead na gawing dual stereo speakers, ginagawa nila is tinataasan nila yung volume up to 300%, basta beyond 100% pero single speaker. Pero for me, based on my observation, mas better talaga ang dual stereo, mas loud, mas balance ang sound kasi dalawa ang speaker at mas maganda ang bass quality compare sa mono speaker na malakas lang ang sound quality. So, syempre, mas better pa rin ng dual stereo speakers.
na makikita natin for a price tag na 3 to 4,000 pesos, napakasulit po niyan mga ka-J-Vlog. So yan yung isa ring magandang reason kung bakit magandang bilhin ang Tecno Spark 40C sa kanyang speaker. And syempre mga ka-J-Vlog, sa affordability ng device na to, isa rin tong game changer when it comes sa budget segment. Biruin mo sa 3 to 4,000 pesos ay makakuha ka na ng smartphone na sobrang ganda ng specification for that kind of price tag. Hindi mabagal, marami siyang specifications na sulit na nakikita natin sa mga higher entry level smartphone. So again, kung interested kayo dito sa Tecno Spark 40C, yung view products natin nandito sa gilid ng ating video, i-click nyo na lang tong view products natin dahil dyan ay bagsak presyo lang po itong Tecno Spark 40C, and hopefully nakatulong tong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. And syempre, ito, marami nga nagsasabi, it's an upgraded version ng Tecno Spark Go 1 kasi very identical sa Tecno Spark Go 1 siya. Kaya yun, kung gusto nyo ng mukhang iPhone din, the design is very much nakakamukha ng iPhone 13, 14, and 15 na may kulay ng Pro Max. So again, kung interested kayo dito, i-click nyo na lang tong view products natin and abangan nyo lang yung full review, game test natin dito sa Tecno Spark 40C.